Magandang araw po, Dr. Willie Ong, Dr. Liza Ong. I'm sure nabasa nyo na sa balita, maraming kaso na dito sa Pilipinas ng COVID, biglang tumaas. Alam ko marami nagpapanik, hindi na alam anong gagawin, kung ano na naiisip, kung ano na naging suggestion. Okay? Alam nyo, dahil nga maraming kaso, iba ng strategy dapat natin gawin ngayon para mas ligtas kayo. Pakita ko lang na since halos 2 months ago, paulit-ulit na naman yung mga advisory ko na pinaghahanda natin ng bayan natin psychologically sa pagdating ng COVID sa ating bansa at sa pagkalat nito. Pakita ko lang, Doc Lisa, yung mga tips natin. Halos 2 months na to, sinabi ko na mag-ingat tayo sa COVID infection, kung paano to nahahawa, sa pag-ubo, pinakita natin. Sinabi na nga natin, ito about isang video, 20 videos na nga tayo, paggamit ng mask, paggamit ng alcohol, pinakita natin paano kumakalat yung COVID sa kamay, sa paghawa, di ba? Mga maling akala, sinabi natin, actually mga 3 weeks ago. Tapos ito, I think 3 weeks ago, nasabi ko na meron tayong bad news sa coronavirus na mukhang kakalat na to sa buong mundo. Kung kailan kumalat sa South Korea, sa Singapore, sa Japan, bakit sa kanila kumakalat, hindi sa ating kumakalat? So most likely, kasabay tayo sa pagkalat doon. Mas mabilis lang sila mag-test, mas marami lang sila mag-test, kaya nauna sila. Paano mayaman silang bansa Kaya nila bumili ng marami pang testing. So ito po, pinakita natin, mga latest updates. Tapos ito, Doc Lisa, pakita mo. Pinakita ko rin kung sino ang mas serious sa coronavirus. Yung mga above 50 years old, 60 years old, sila mas namamatay. Lalo na yung above 70, 80 years old, yun na binabantayan natin. Saan nakukuha yung COVID? Sa paghawak-hawak, di ba? Sa mga escalator, iba pang bagay. At nire-ready ko na ngayon yung bayan natin na magpalakas na tayo ng katawan kung tatama to. Kumain na pagkain mayaman sa vitamin C. At kahit sa pera, ingat tayo, pwede rin mahawa. So, meron akong tip sa kababayan natin. 5 na sa tingin ko, mas makakatulong to. Number 1, para sa akin, kailangan tuloy lang ang trabaho. Okay? Tuloy lang ang trabaho, kailangan natin ng sweldo, wala naman choice Wala talagang iwas. Kasi pag hininto mo yung trabaho, walang pera yung tao, wala. Lalabas rin talaga ng bahay. Malulugi pa yung kumpanya, malulugi pa tayo. Walang pera, walang magkain, lalo lang magkakasakit. So, kailangan tuloy ang trabaho. Pero habang nagtatrabaho, syempre, tuloy yung pag-iingat. Number 2, ang mga schools, pwede talaga itigil, di ba? Kasi eskwelahan naman yan, pwede naman mag-aral sa bahay. Gusto natin, tigil mo na yung schools para yung mga bata hindi maghawahan. Kasi pag naghawa-hawa yung mga bata, pag uwi nila, baka mahawa nila si tatay, si nanay, si lolo, si lola. Sila ang magkomplikasyon, kawawa naman. Kasi pwede mahawa. Yung bata, mas nakaka-survive Below 40 years old, kaya yung virus. Above 60, medyo nagko-komplikasyon. Kung nakikita nyo yung 20 cases or more cases, karamihan lalaki at may edad. Number 3 tip, tuloy-tuloy lang yung pag-iingat natin. Pag nasa public place, nasa mall, hugas kamay, kailangan nagsasabon, yun lang mapag-iingat natin Kung meron kayong mask, kung walang mabiling mask, pwede man yung tela, pero yung hugas kamay, mas malaga. Number 4, sa may ubo, may sakit, hindi naman natin matetest lahat, di ba? Kasi kulang ang testing natin. Kung duda kayo, may sakit kayo, mag-quarantine na lang sa bahay. At least 2 weeks, pahinga lang. Kung pwede, kayo lang magsa sa kwarto, isa lang magbabantay sa inyo, para hindi tayo makahawa ng ibang tao. Kung malala lang yung sakit, tsaka na lang pupunta sa ospital. Kasi kung mild lang ang sakit mo, pupunta ka sa ospital, baka doon ka pa mahawa Kasi I'm sure many hospitals na yan. At number 5, para sa akin, yung iba nag-hoard Wala namang reason to hoard. Sayang lang yung pera Anong i-hoard mo? Alcohol, i-hoard mo? Hindi mo na magagamit. Pagkain, i-hoard mo? Wala rin po Kailangan lang naman natin kanin, toyo, pwede na, di ba? So, sayang lang ang pera sa tingin ko sa kaka-hoard. And yung mentality ng hoarding, lalo ka lang magpapanik Lalong inis, magsisisi, magagalit. Diba? Walang maitutulong yon. Pag lalo tayong stress, lalong hihina ang katawan. Sa mga LGUs, pwede sila magbigay ng libreng sabon. Sabon naman talaga pinakakailangan, sabon at tubig.
mask. Yung alcohol, medyo mahal baka hindi rin kaya. Marami nagtatanong sa akin, Doc, bakit tumaas yung kaso bigla? Actually, expected talaga tataas. Wala naman nagsasabi na hindi tataas. Unang-una, kulang tayo sa gamit, kulang tayo sa pag-iingat, kulang tayo sa sabon, 'di ba? Tapos hindi rin nag-iingat yung kababayan natin. Marami rin tayong mga dayuhan pumupunta dito tulad ng ibang bansa. So expect mo tataas talaga. Yung iba kasi umaasa na mainit ang panahon, hindi tayo tatamaan, hindi po. Mainit ang panahon sa Pilipinas, ang dami nating tuberculosis. We are one of the top, almost 1 million cases ng TB. So, ba't hindi namamatay sa init? Measles, tigdas, ang dami nating tigdas. One of the highest. O, ba't hindi namamatay sa init? So, yung init, baka makatulong lang konti, mapabagal yung spread. Yung hindi tatamaan ng sakit, hindi po. Sabihin natin, malakas tayo, hindi tayo tinatamaan, malakas ang Pilipino, malinis. Hindi po kasi ang life expectancy ng lalaki sa Pilipinas, 69 years old. Ang edad na namamatay, 69. Sa babae, 74 edad na namamatay. Yun ang average. Sa ibang bansa, abot sila ng 80, 83 years old. So, mas maikli ang buhay sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. US, Japan, they are 9 to 10 years ang haba ng buhay nila. So, hindi pwede, kasi pag-iisipin natin, hindi tayo tatamaan, malakas tayo. Hindi tayo mag-iingat, di ba? So, lastly, kailangan psychologically ready tayo just in case tatama tong virus one day o hindi. Hindi naman ganun kalakas yung virus sa batang edad, sa 40 and below, 0.2% lang ang mortality. Kayang-kaya nila. Sa 40 to 60 years old, medyo mataas konti. A few percent. Pero yung above 70 to 80 and above, yun yung medyo mataas, mga 10 to 15%. So, mas binabantayan natin yung mga matatanda. So, yun lang po. Tuloy lang yung buhay. Pareho lang naman yan Tsaka sa tingin ko, hindi lang yan dumating ngayon. Matagal na yan nandito. So, wala na ring reason para iharang dito, iharang dito. Wala na ring madidiscriminate itong lugar. Nasa maraming lugar na siya. Diba? Tsaka hindi mo makokontrol yung tao. Magagawa mo lang, palakasin yung katawan, matulog ng sapat, mag-isip positive, mag-ingat pa rin tayo. Just in case tamaan tayo nito, sa tingin ko naman kung maayos yung pag-iingatan sa katawan, masusurvive natin to, di ba? Lahat naman tayo may mission, di ba? May mission tayo na binigay ng Diyos, na madasalin naman tayo. So, tuloy lang natin yung buhay. Baka tamaan, baka hindi tamaan. Actually, kahit cancer, may tao tatamaan ng cancer. Hindi mo alam. May tao hindi tatamaan. Parang ganito lang to So, wala naman makakasabi. Basta tamang pag-iingat, tamang information, tuloy ang trabaho, tuloy lang yung pagkita, todo pag-iingat. In a few months, uhupa rin to at mawawala din to. At kung hindi mawala, bababa pa rin yan. May ending pa rin yan talaga after a few months. So, konting tiyaga lang muna, konting tipid para makaabot yung pera natin sa mga susunod na mga panahon. God bless.